Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagninilay na naway maging simula ng ating araw na may kagalakan, kapayapaan at panibagong lakas mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Miyerkules ay matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanata 12, talatang 9. Ito ang sinasabi, sapat na ang aking biyaya para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kaniyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, narito muli ang iyong mga anak lumalapit sa iyo at nagpakumbaba upang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanang aming nagawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng wisdom upang makasunod kami sa iyong kalooban, Panginoon. At gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nangangailangan ng kagalingan dahil sa karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng may mga karamdaman. Haplusin niyo po sila, O Diyos, at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan na pangkaluluwa. Amin din dinudulog ang aming bansa, Panginoon. Nabigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bansa, O Diyos. Ipagkakaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkakamakasarili, kayabangan, at katiwalian mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming bayan na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagsisipasok sa kanilang trabaho ngayong araw na ito. Dalangin kong ingatan mo sila, O Diyos, sa daan. Proteksyonan mo sila, Panginoon, sa mga masasama. Bigyan mo sila ng karunungan, mahabang pasensya kung sila man ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa lansangan. Partikular na po ang mga drivers ng taxi, jeepney, grab taxi, at iba pang mga transportasyon na naghahanap buhay sa mga lansangan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos, at bigyan mo sila ng proteksyon sa araw-araw. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap buhay sa ibang bansa. Ang mga OFW, Panginoon. Ingatan mo sila sa ibang bansa, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman
Nagtiis po sila sa malayong lugar magtrabaho upang mabigyan lang ang kanilang pamilya ng magandang buhay, Panginoon. Tulungan mo sila at ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso na patuloy na umaaligid sa kanilang buhay doon sa lugar kung saan sila naroroon. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na nagmamigrate sa ibang bansa. Sa USA, sa Canada, sa New Zealand, sa Europe, Panginoon, at sa lugar dito sa buong mundo. Sila po ingatan mo. Proteksyonan mo sila, O Diyos. Gamitin mo sila bilang asin at ilaw sa lugar kung saan sila naninirahan, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit ang aming mga lolo at lola, ang mga senior citizen, na sila po ingatan mo, proteksyonan mo sila, O Diyos, sa lahat ng karamdaman. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng kagalingan, Panginoon, sa oras ng kanilang buhay, Panginoon. Maging ang kanilang tagapangalaga, Panginoon, sila po ingatan mo, proteksyonan mo, bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa pag-aalaga ng mga matatanda, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos na nakakaunawa sa lahat ng mga bagay. Kaya sa namin ito ay dinudulog upang ang aming mga lolo at lula ay mabigyan ng magandang buhay habang sila ay naririto pa sa mundong ibabaw, Panginoon. Panginoong Hesus, maraming salamat. At patuloy ka naming sasambahin. Patuloy ka naming papurihan sa araw-araw ng aming mga buhay. Tulungan mo kami na ikaw ang aming laging sasambahin, papurihan, Panginoon. Lord, salamat. Itong aking dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Sapat ang aking biyaya. Yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga. Sapat ang aking biyaya. Sa bawat yugto ng aking buhay, baging ito'y tagumpay man o kabiguan, laging bumabalik sa isang hindi matatawarang katotohanan. Ang grasya ng Panginoon ay sapat. Hindi siya nakukulang. Hindi siya nahuhuli. Hindi siya nagsasawa. Kahit paulit-ulit akong nadarapa. Ang kanyang biyaya ay paulit-ulit ding bumabangon sa aking buhay. Sa totoo lang, mga kaibigan, may mga araw na ramdam kong hindi ako karapat-dapat. Sa dami ng pagkamakamali, kahinaan, at paglayo ko sa Kanya, naisip kong baka hindi na ako mahal ng Diyos. Pero sa gitna ng katahimikan, mga kaibigan, doon siya nagsasalita ng malinaw. Anak, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin ka. Hindi kita minahal dahil mabuti ka. Minahal kita dahil ako ay Diyos ng pag-ibig. At ang grasya ko ay para sa iyo. Ayon sa 2 Korinto 12, talatang 9, sapat na ang aking biyaya para sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nahahayag sa kahinaan. Ito ang paborito kong paalala mula sa Diyos. Hindi ko kailangang itago ang aking kahinaan. Hindi ko kailangang magkunwaring malakas palagi. Sa katunayan, sa mga sandaling ako ay mahina,
doon ako tunay na lumalapit sa Panginoong Hesukristo. At doon ko mas malalim, no? Mas malalim na nararanasan ang kaniyang grasya. Hindi lamang para patawarin ako, kundi para palakasin ako at gabayan sa tamang landas. Ano nga ba ang grasya ng Diyos, mga kaibigan? Ang grasya ay hindi lang ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito rin ay ang lakas na ibinibigay niya upang magpatuloy tayo ang pag-asa sa gitna ng dilim at ang kapayapaan kahit hindi natin kontrolado ang lahat. Ang grasya ay kapag pinatawad ka, kahit hindi ka humingi agad ng tawad. Kapag binigyan ka ng panibagong simula, kahit ilang beses kang nadapa. No? Ang grasya ay kapag binigyan ka ng sagot o katahimikan dahil alam ng Diyos kung alin ang makabubuti sa iyo. Kapag pinili kang mahalin, mga kaibigan, kahit maraming dahilan para hindi, nalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang grasya. Sa gitna ng aking kahinaan, ikaw ang aking lakas. Sa kabila ng aking kasalanan, ikaw ang aking tagapagligtas. Hindi ko man maunawaan kung bakit ganito ang pagmamahal mo. Tinatanggap ko ito ng buong puso. Turuan mo akong mamuhay na may pagpakumbaba, pasasalamat at pananampalataya na sa bawat araw makita ko ang iyong kamay na gumagabay sa akin. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo po ang iyong mga anak na patuloy na sumusunod sa iyong kalooban. Ingatan mo sila, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ingatan mo sila, anuman ang kanilang ginagawa, at pagpalain mo ang bawat isa na patuloy na nakikinig sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O shout out kay Rolando Ong, kay Wiz, kay Moski, shout out kay Lydia Cuistas, Lerol Salais, at lahat ng nakikinig sa Facebook, YouTube, at TikTok. At shout out sa mga taga Philippine Christian University. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesukristo.